Op. Teka. Ayan. Alam niya, linggo ngayon, no? Pag linggo, pahinga. Pahinga dapat. Pahinga niyo dapat. Sa amin hindi, siyempre. Alam niyo na may pasok ngayon. Pero chill-chill lang pag linggo. Alam niyo na yung mga ganyang banat. Chill-chill pag linggo. Ano, parang bonus round sa akin. Kaya, think positive. Yung mahalaga nagkape ka sa umaga. Kaya, gagalingan natin yan. Pero malapit na mag-50, no? 30 na ngayon, Sunday. 13 Sunday, malapit na maglinggo. Ay, mag-linggo, mag-15. Alam niyo na, pag 15, kapugian na naman natin matitira sa sahod natin. Lagi na lang yun, no? Sa tuwing sumasahod ako, alam niyo ba? Kapugian ko na lang madalas natitira. Yun yung ayoko. Na sayang yung pagura mo. Tapos yun lang matitira. Hindi natin maibibili yan, kapatid. Kaya, kailangan natin magsumigap. Muna tayo ngayon. Alam mo na. Pero ang mahalaga makapagkape. Kape, tapos sanglas punta na sa tayo. Laban yan. Yun, ang next muna natin. Para sa mapapagod ngayong araw na to. Okay, let's go. Minute. Visit. Alam niyo ba guys? Yung issue tungkol sa, alam niyo ito, sa babaeng to. Yan. Ano kasi yan, halimbawa, nakita ka ng makakakilala mo, kamag-anak mo, tropa mo, ganyan, basta related sa'yo. Which is, graduate ka, di ba? Alam mo yung graduate ka, bachelor degree ka, tapos nakita na yung naging trabaho mo is below their expectation. Siyempre, parang magugulat yun, magko-comment yun na bakit ganyan lang yung naging trabaho mo? Ganyan lang, ganito, ganyan. Graduate ka naman ng ganito, o kung anong course yan. Siyempre, para sa hindi nakakaalam, sa mga bashers, hindi naman bashers, yan, sa mga taga-comment ba yung tawag yan? Ano lang yan? Okay lang yan. Kahit sabihan ka ng ganun. Wag ka lang sabihin na wag ka na dito, wag ka na ganyan. Which is, pangit naman yun. Mas okay yung nagtatanong, bakit ganito? Parang concern lang sila na, siyempre, sayang naman yan. Maghihirap ka. Hirap ka ng ilang taon para mag-aaral, tapos diyan ka lang sa trabaho mo yan. Ano lang yun? Matter of concern. Pero siyempre, kung ikaw, sa kalagayan na yun, ikaw yung sinasabihan, siyempre, alam mo naman sa sarili mo yung pangangailangan mo di ba? May pangangailangan ka, although yung gusto mong trabaho is siguro hindi pa bakante sa ngayon, kaya gumawa ka muna ng paraan
para yung mais yung pangailangan mo, yan ganyan, mapunan yung pangailangan mo, basic needs, daily needs, ganyan. Sa ganyan trabaho, kung ano man yung pinasok mo ngayon, okay yun, walang problema ron. At least, basta sa ethical na paraan. Sa legal ba, ang mahalaga, kumikita ka, hindi ka nangingi sa kanila. Yun lang mahalaga ron. Ano lang, parang stepping stone mo lang kasi yan eh. Kasi, swertihan na nga sa ngayon yung graduate ka tapos kung ano yung tinapos mo, yun lang din yung magiging trabaho mo. Swertihan yun. Ano naman yun? Malaking bagay yun kung nangyari yun. Pero madalas sa nangyari ngayon, kung ano yung bakante, kung ano yung oportunidad, na depende sa pangailangan mo, syempre ginagrab mo na. Hindi mo na kailangan mamili. Sabi mo sa'yo, kung pili ka ng pili, wala mangyayari sa'yo. Pwede mo naman gawin yun yung tinapos mo, yun yung gusto mong pasukin, mangyari naman yun. Pero hindi sa ngayon agad. May certain time ganyan, parang ayun nga, naghihintay ka pa ng mga bakante sa mga kumpanya siguro na in-applyan mo. Kailangan mo ng pera, may kailangan bayaran, o mga pamilya ka. Siyempre, i-green up mo na. Which is, yun yung hindi naintindihan ng mga nagsa-side comment sa tao na bakit ganyan lang trabaho mo, bakit tinapos mo naman. Ako nga, tutusin, graduate din naman ako. Hindi naman pinagmamalaki ako. Siyempre, lahat naman, nagkakayang graduate. Ang akin lang is, siyempre, iba yung sa akin. Bakit student ako, simula pa lang, mula first year, hanggang matapos. Ang malapit pa doon, puro ako promissory note. Tapos, yung promissory note, pagdating doon, ipo-promissory note ko pa, parang, alam mo yun, kumbaga sa baboy, 1/4, nagawa ko pang 1/8, para, tapos, plans pa ako ng plans, kaya yung mga accounting doon. Natatanda na, kasi kaka-promissory note ko lang. Sabi ko, ma'am, kailangan eh. Kaysa naman dito ako, alam mo, ito pa ako. Nandito na ako. Ganyan sila pinalawanan ko. Ang hirap kasi, siyempre, working student ka. Papasok ka, minsan, bumibiyahe muna ako ng tricycle, bago ako pumasok sa eskwelahan. Pero saglit lang, like mga 10. Bago gigising ako ng mga alas 5, alas 6, yan. Bibiyahe ako ng mga 9:30, tas 11 kasi pasok ko na. After nun, mga hapon, uwi ka agad ako. Ganyan. Minsan, nagre-review ako doon sa pilahan. Ganyan. Hindi naman na-review. Siyempre, bago sa basa lang, siyempre hindi mo naman pwedeng gawin yun. Pag nakapila. Pag nakapila lang. Ano, kwento ko lang ha? Okay lang ba? Makinig ka lang. Makakatikim ka sa akin. Hindi, interesting to. Hindi naman sa kwento ko lang yung buhay ko. Yung nagtatricycle ako, ganun lang, paulit-ulit lang yun. Hanggang sa nangyari, minsan napupuna ako na lang. Nag-aaral ka? Nag-aaral ako. Engineering. Siyempre, nahihiya pa ako nun, di ba? Siyempre, isipin mo naman nun. Nagta-tricycle, tapos nag-aaral. Parang, although, okay naman. Bigita naman ako kahit paano nun. Lalo na nung before pandemic. Maganda kitaan lang sa tricycle. Solid yun. Tapos, ayun, nag-graduate ako ng siyempre, nakipasalamat ko sa utol ko. Dahil yung pangalawa sa pangalan namin kay Kuya Chris.